Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1561. Sa sandaling iyon, tinawag ni Yesuan ang matandang puno at ang dalawa pa at sinabing, Old Tree, Wei Zanchen, Ghost Dome Great Emperor, may ilang mga pusa sa kanila. Huwag mo silang patayin ng hindi sinasadya. Naiintindihan. Tumango si Old Tree. Bagamat hindi niya alam kung bakit gustong protektahan ni Yesuan ang mga pusa, hindi niya intensyon na magtanong. Hanggat ito ay utos ni Yesuan, siya, ang Ghost Dome Great Emperor, at si Wei Zanchen ay gagawin ito ng walang kondisyon. Patayin. Sa utos ni Yesuan, silang apat ay nagmamadaling lumabas. Old Tree, Ghost Dome Great Emperor, at Wei Zanchen ay pawang 4th degree undying fleshly body. Hindi dapat maging problema para sa kanila ang pumatay ng napakaraming tao. Kasabay nito, sinimulan din ni Yesuan ang kanyang killing feast. Nagsimula ang isang patayan. Dahil lahat kayo ay magiging mga sakripisyo, tutulungan ko kayong palayain ang inyong mga sarili upang hindi ninyo mapahamak ang mga karaniwang tao. Nag-isip sandali si Yesuan at nakaisip ng dahilan para pumatay. Pagkatapos ay nagpadala siya ng mensahe kay Wei Zanchen at binigyan siya ng isang order. Sword Storm. Nag-mutate din si Wei Zanchen. Ang 1,000 Sword Storm ay na-upgrade sa 10,000 Sword Storm. Ang kapangyarihan nito ay malamang nasasabog. Sa isang iglap, si Wei Zanchen ay naging 10,000 dugong espada. Mahigit 10,000 dugong espada ang nabuo sa isang segundo at natangay. Sa kanyang ikaapat na antas na walang kamatayang laman na katawan, ito ay simpleng piraso ng cake para sa kanya upang pumatay ng mga taong mababa ang antas. 20%, 40%, 60%, 80%, isang beses. Sa isang iglap, libu-libong tao ang namatay. Ang pista ng pagpatay ni Yesuan ay dumobol ang laki, at mabilis pa rin itong dumarami. Sa oras na ito, sa wakas ay nag-react ang mga escort ng 5 Poison Divine Sect. Sinota, galit na sigaw ng mga escort. Nang mag-react sila, mahigit 5,000 tao ang namatay. Sino ang nang-ahas na looban ang mga sakripisyo ng 5 Poison Divine Sect? Hindi na kailangang sabihin, ito ay dapat na isang tao mula sa 100 Beast Territory. Gayunpaman, sa susunod na sandali, nagulat sila. Ang 5,000 tao na napatay ay biglang nabuhay at nakiisa sa labanan. Ang Ghost Dome Great Emperor ay may kasanayan sa Wheel of Death. Maaari niyang buhayin ang sinumang bangkay na may mas mababang antas ng paglilinang kaysa sa kanya nang walang anumang pagkonsumo at tulungan siya sa labanan. Bagamat hindi namatay ang 5,000 tao sa kanyang mga kamay, lahat sila ay tinusok ni Wei Zanchen ang utak. Higit pa rito, ang kanilang mga kaharian ay nasa pagitan ng undying layer ng fleshly body hanggang sa fleshly body undying third layer. Lahat sila ay maaaring mabuhay muli. Masyadong nakakatakot ang kombinasyon ng dalawa. Nagulat ang mga pusa sa karamihan. Hindi nila inaasahan na bago sila isakripisyo ay mamamatay sila sa daan. Ngunit habang sila ay gulat na gulat, ang matandang puno ay biglang nanguna at kumislap sa napakaraming tao. Pagkatapos, pinrotektahan niya ang mga miyembro ng Cat Clan sa malapit at nilinis ang isang lugar. Ito ay, nanlaki ang mga mata ng grupo ng mga pusa. Nandito ba ang mga taong ito para iligtas sila? Huwag kang gagalaw, sisiguraduhin ko ang kaligtasan mo. Sumigaw ang Old Tree sa mahinang boses, na nagbubukas ng mga tanikala sa lahat ng miyembro ng Cat Clan. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang mga tao sa paligid ay tinangay ng mga espada ng dugo. Pagkatapos, ang mga patay na tao ay muling binuhay at binantayan nila. Si Wei Zanchen at ang Ghost Dome Great Emperor ang namamahala sa pagpatay, habang ang lumang puno ang namamahala sa pagprotekta. Para kay Yesuan, ginamit niya ang Void Flame Sword Wave para patayin ang mga gumagala na kaluluwa gamit ang Undying Blood Essence. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Sunod-sunod na tumunog ang mga notification ng system. Hindi nagtagal, napunan ang layunin ng pagpatay. Ding! Umabot na sa upper limit ang killing intent ng host.
Gusto mo bang i-clear ito at ipagpalit sa isang DevR point? Oo. Ding! Matagumpay na naalis ang killing intent. Nakakuha ang host ng isang DevR point. Sa sandaling ito, si Yezuan ay nasa fleshly body undying second layer pa rin, at ang kanyang DevR points ay umabot na sa 5. Hindi lang iyon, mabilis din ang pagtaas ng Elegy of Souls, na umabot sa 30% sa isang kisap mata. Ngayon, ang Elegy of Souls, enhancement ay naging epektibo kay Yezuan at sa 3 pa. Naturally, mas mataas ang pagpapahusay, mas mabuti. We don't have enough manpower. Doppelganger. Sa sandaling ito, biglang tinawag ni Yezuan ang kanyang doppelganger, na bihira niyang gawin. Magkasama, ginamit nila ang Nihility Flame Sword Wave para burahin ang mga kaluluwang iyon. Kinokolekta ng Eye of Nature in the Air ang Chen Kun Rings ng mga patay. Bagamat ang karamihan sa mga Chen Kun Ring na ito ay nalinas ng isang beses, at ang lahat ng mahahalagang bagay ay nawala, ang kabuuang halaga ay hindi pa rin maliit. Sa sandaling ito, si Yezuan at ang iba pa ay sumali na sa labanan sa loob ng ilang segundo. Nang makita ng ilang mga escort na si Yezuan at ang iba pa ay malalakas, agad silang nagtipon at sumugod. How dare a speck of light compete with the bright moon? Malamig na bamantong hininga si Yezuan, mukhang napakadiin. Anyway, hindi siya ang target ng mga escort na ito, kundi ang Ghost Dome Great Emperor at ang Skyquake Sword Wave. Sa kasamaang palad, nasiyahan din ang Skyquake Sword Wave sa pagpapahusay ng Fist of Slaughter, at ang kapangyarihan nito ay 3 beses na mas malakas kaysa dati. Ang 10 eksperto sa Fleshly Body Undying 5th layer na ito at 3 eksperto sa Fleshly Body Undying 6th layer ay natangay lahat ng Skyquake Sword Wave. Walang natira kahit isa. Instant kill. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Si Yezuan ay nakakuha ng malaking halaga ng pagpatay na layunin, ngunit hindi pa rin ito sapat. Nang makita ng mga tagasunod na ito na patay na lahat ang kanilang mga escort, agad silang tumakas. Gayunpaman, hindi nila kayang malampasan ang Skyquake Sword Wave. Isa-isa silang namatay sa ilalim ng Skyquake Sword Wave. Bilang karagdagan sa mga nabuhay na muli na patay, walang sino man ang maaaring umalis ng buhay. Pagkalipas ng ilang segundo, narinig ni Yezuan ang isa pang tunog ng notification ng system. Ding! Umabot na sa upper limit ang killing intent ng host. Gusto mo bang i-clear ito at ipagpalit sa isang DevR point? Oo. Ding! Matagumpay na naalis ang layunin ng pagpatay. Nakakuha ang host ng isang DevR point. Tama ang pagtatansya ni Yezuan. Sa pagkakataong ito, nakakuha siya ng 2 DevR point. Malaking tubo iyon. Nagkataon, karamihan sa mga tao ay patay na. Sa sandaling ito, ang Ghost Dome Great Emperor ay bumuhay ng higit sa 20,000 katao. Ito ay isang malaking hukbo ng kamatayan. Sa kasamaang palad, may takdang panahon ng muling pagkabuhay ng mga patay. Hindi nagtagal, magiging mga bangkay na naman sila. Nihility Flame Sword Wave. Nihility Flame Sword Wave. Bagamat natapos na ang labanan, lumalaban pa rin si Yezuan. Maraming tao ang nagkaroon ng Undying Blood Essence. Kung umalis ang kanilang mga kaluluwa, maaari silang mabuhay muli. Ang pagpatay sa mga tao ay madali, ngunit ang pag-burn ng kaluluwa ay mas mahirap. Dahil si Yezuan lang ang makakagawa nito. Pagkalipas ng ilang minuto, nagmamadaling bumalik si Yezuan. Sa panahong ito, ang mga nabuhay na mag-uli ay patay na. Kasabay nito, ang paglaki ng elehiya ng mga kaluluwa ay tumaas sa 40%. Dapat sabihin na ito ay isang malaking tubo. Young Master, ito ang Chen Kun Rings. Biglang iniabot ni Old Tree ang isang malaking bag. Hindi nagsalita si Yezuan at inilipat ang mga nilalaman sa espasyong lumamon. Dahil nakakuha siya ng 2 DevR point, hindi na kailangan pang ma-stock si Yezuan. Direkta siyang sumingit. Ding! Nakalusot ang host. Kasalukuyang level 3 Undying Physical Body. Ding! Nalusutin ang Ashes Spirit. Kasalukuyang level 5 Undying Physical Body. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Kasalukuyang level 5 Undying Physical Body. Ding! Nakalusot ang Ghost Dome Great Emperor. Kasalukuyang level 5 Undying Physical Body.
Kabanata 1562. Sa pagkakataong ito, ang Five Poison Sect ay nawala ng maraming handog, ngunit karamihan sa mga bagay ay natangay, at hindi sila kasama ng mga escort. Maaaring kinuha sila ng ibang tao, kaya hindi gaanong nakuha ni Yesuan. Minsan lang siya makapag-level up. Kung hindi, maaari siyang makapasok sa Undying Flesh Body 4th layer. Ngunit ito ay sapat na. Hindi lang siya nag-level up, nakakuha din siya ng 2 DevR points, at tumaas ang buff ng Elegy of Soul sa 40%. Nakumpleto rin niya ang unang bahagi ng Chain Random Mission. Pinapatay nito ang maraming ibon gamit ang isang bato. Sa hindi kalayuan, ang grupo ng mga pusa ay lahat ay nakatingin kay Yesuan dahil sa gulat. Si Yesuan at ang iba pa ay pumatay ng higit sa 20,000 sa mga handog ng Five Poison Sect. Hindi lamang sila lumaktaw sa mga antas, ngunit pagkatapos ng labanan, sila ay nakalusot ng magkasama. Ano ang nangyayari? Ang pinuno ng mga pusa, isang babaeng pusa, ay lumunok ng kanyang laway at lumakad pasulong, na nagsasabing, "Salamat sa pagligtas sa aming buhay." Nang bumagsak ang boses na ito sa tenga ni Yesuan, napagtanto niyang may iba pang tao dito. Upang ma-trigger ang Chain Random Mission, dapat na may magandang background ang mga pasang ito. Ang mga pasang ito ay nasa Undying Flesh Body 1st layer lang, ngunit ang malalakas ay nasa Undying Flesh Body 6th layer. Mukhang may kakayahan sila. Ang Undying Flesh Body 6th layer na iyon ay ang kagandahan ng pusa sa harap niya. Tumingin si Yesuan sa kanya at kumunat ang noo, nagtanong, "Lahat kayo ay mga handog na ipapadala sa Five Poison Sect." Hindi, nahuli tayo ng Sky Spider Sect para sa ibang dahilan. Umiling ang pasang dilag. Ibang dahilan. Nang marinig ito, nagtaas ng kilay si Yesuan. Mukhang tama ang hula niya. May background talaga ang mga pasang ito. Nagpatuloy ang kagandahan ng pusa, "Ang pangalan ko ay Suchin. Ako ay orihinal na nakatira sa 100 Beasts Region, ngunit dahil ang ilan sa mga teritoryo ng 100 Beasts Region ay sinalakay ng Five Poison Sect, ang aming tribo ay nalipol, kaya kami ay pinaghiwalay at pagkatapos ay nabihag. Papatayin na sana kami, pero biglang nakatanggap ng utos ang mga nakahuli sa amin, kaya nakaligtas kami at ipinadala sa Sky Spider Sect." Panipi, bakit hindi kanila pinatay? Nagtatakang tanong ni Yesuan. "Nahiwalay sa amin ang little sister ko pagkatapos mapuksa ang tribo namin." Then, nakilala niya ang Young Lord Poison Spider ng Sky Spider Sect at kinagiliwan niya. "Kaya naman hindi kami pinatay. Maya-maya, pakakasal ang little sister ko kay Young Lord Poison Spider." Sagot ni Suchin, "Nakikita ko." Ngayon, sa wakas ay naunawaan na ni Yesuan ang mga pasikot-sikot ng sitwasyon, ngunit hindi ito dapat sapat para mag-trigger ng chain quest. Nang hindi na siya hinintay na magtanong, nagpatuloy si Suchin, "Nabalitaan ko na noong nahuli ang kapatid ko, parang nagising siya ng isang pambihirang bloodline ng aking angkan Golden Cat. Kaya siya ang napili ng Young Lord Poisonous Spider." Golden Cat. Nagtaas ng kilay si Yesuan. Tila narito ang problema. Ang aking kapatid na babae ay orihinal na isang ordinaryong Wind Cat. Nabalitaan ko na nang siya ay nahuli, siya ay biglang naging ginto. Gayunpaman, hindi niya lubos na nagising ang kadugo ng Golden Cat. Ang mga tao ng Sky Spider Sect ay nag-isip na ang araw na siya ay ganap na nagising ay ang araw na ang Young Lord Poisonous Spider ay pakakasalan siya. Pagkatapos magsalita ni Suchin, hindi niya maiwasang huminto. "Sa pagkakaalam ko, ang Demon Spider Clan ay may bloodline na tinatawag na Golden Spider. I think that Young Lord Poisonous Spider ay gustong gamitin ang kapatid ko para gisingin ang bloodline na ito. O, gusto niyang subukang manganak ng isang inapo ng bloodline ng Golden Spider." Panipi, bago bumaba ang kanyang boses, isa pang system prompt ang tumunog sa isip ni Yesuan. Ding, ang ikalawang bahagi ng chain quest ay na-trigger. Iligtas ang kapatid ni Suchin, si Suyu. Nag-prompt ang system. Oo naman. Nang marinig ito, ang mga sulok ng bibig ni Yesuan ay hindi maiwasang bahagyang kumulubot. Nang makita ni Suchin ang ngiti na ito, medyo natarante siya. "Ano ang kaharian ng Young Lord Poisonous Spider?" Lumingon si Yesuan at nagtanong. "Narinig ko na ang kanyang body indestructible 9th layer pick, o marahil ang kanyang kaluluwa ay hindi masisira?" Sagot ni Suchin.
Body Indestructible 9th Layer Kick. Matapos itong marinig ni Yezuan, hindi niya maiwasang magmuni-muni sa kanyang puso. Sa ngayon, siya ay nasa Body Indestructible 3rd Layer. Ang Old 3, Wei Zhenchen, at Ghost Dome Great Emperor ay nasa Body Indestructible 5th Layer, kaya hindi dapat maging problema para sa kanila na makitungo sa isang tao sa Body Indestructible 7th Layer. Kung gusto niyang iligtas si Suyu, malamang na hindi sapat ang kanyang lakas. Kahit na mayroon siyang Space-Shattering Flowing Rock/Unicorn's Descent at Sword Storm, hindi sapat na maging isang kaaway. Pupunta ka ba sa Sky Spider Sect o sa Sky Spider Branch Sect? Tanong muli ni Yezuan. Ito ang Branch Sect. Sagot ni Suchin, may teleportation array after a while. After ng teleportation array, it will take more than a day to reach the Sky Spider Branch Sect. Dahil ito ay isang branch sect, kung gayon ay hindi dapat masyadong maraming malalakas na tao, ngunit hindi ito imposible. Natahimik si Yezuan. Kuya, matutulungan mo ba kaming iligtas si Kuya Suyu? Sa oras na ito, isang cute na batang babae ang biglang tumakbo sa harap ni Yezuan. Huwag kang magulo. Bago pa makapagsalita si Yezuan, nanguna si Suchin at galit na sinaway. Nailigtas na sila ni Yezuan. Kung pumunta si Yezuan sa Sky Spider Sect para iligtas si Suyu, hindi ba ito magtutulak kay Yezuan sa dead end? Bagamat malakas si Yezuan at kayang hamunin ang mga mas mataas sa kanyang antas, sa araw ng kasal, maaaring may darating na eksperto sa Indestructible Soul level upang batiin sila. Imposibleng iligtas si Suyu. Oh, agad na napag-alitan ng batang babae at hindi naglakas loob na gumawa ng ingay. Tiningnan ni Yezuan ang cute na batang babae na may Body Indestructible 1st Layer at sinabing, huwag muna nating pag-usapan ang pagliligtas kay Suyu sa ngayon. Una, kailangan kong itanong, ilang taon ka na ngayong taon? Magiging 1,000 taon na ako sa loob ng 50 taon, matapat na sagot ng babaeng pusa. Damn! Matapos itong marinig ni Yezuan, hindi niya namamalayan na nagmura sa kanyang puso. Damn, she's almost 1,000 years old, and she's still calling me big brother. Cute ba ito? Gayunpaman, ang mundong ito ay hindi patas sa simula. Ang mga tao sa 5 Poison Realm ay karaniwang ipinanganak na may longevity level. Bilang karagdagan, sa patnubay ng mga eksperto, hindi naging mahirap para sa kanila na linangin sa Indestructible Realm. Kapag nakapasok na sila sa Indestructible Realm, ang kanilang lifespan ay hindi bababa sa 20,000 taon. Siyempre, napakahirap para sa karaniwang tao na mabuhay hanggang kamatayan. Laging may mga pagkakataon na hindi sinasadyang namatay sila. Gayunpaman, mas matanda pa rin ito kay Yezuan, isang binata sa edad na 20. Ang batang babae na ito ay maaaring kanyang ninuno. Nakakatakot. Pagkatapos ng pagtaas ng habang buhay, ang fertility ng karaniwang tao ay maaantala. Wala pang 1,000 taong gulang ang batang babaeng ito. Malamang bata lang siya sa tribu. Napaisip si Yezuan sa kanyang puso at walang pakialam sa problemang ito. Nagpatuloy siya, maaari akong tumulong sa pagliligtas kay Suyu, ngunit masyadong mapanganib para sa iyo na manatili sa 5 Poison Realm. Papaalisin muna kita rito. Pagkatapos magsalita, bumukas ang isang walang laman na pinto at direktang dumaan si Yezuan dito. Eye of Space. Nagulat si Suchin at ang iba pa at sinundan si Yezuan. Kabanata 1563. Dinala ni Yezuan ang lahat sa isang liblib na lugar, pagkatapos ay dahan-dahang sinabi, hindi mataas ang kultibasyon ng mga tao rito. Sa iyong lakas, hindi ka dapat malagay sa panganib na mawalan ng buhay. Maaari kang manatili na lang dito. Panginoon, sabi mo may paraan ka para iligtas si Suyu. Hindi maiwasang magtanong ni Suchin. Oo, para dito ka maghintay ng balita ko. Tumango si Yezuan. Hindi ka panipaniwala si Suchin dahil si Yezuan ay nasa Undying Body Realm 3rd Layer lamang. Sa antas na ito, siya ay magiging isang panlabas na sekta na disipulo sa Sky Spider Sect. Kahit na malakas ang kalbo na matandang lalaki at Ghost Dome Great Emperor, hindi sila kasing lakas ng Young Lord of Poisonous Spider. Higit pa rito, maaaring may bumababa na may Undying Soul Realm. Halos imposibleng mailigtas sila. I have the Eye of Space and I have experts to help. Just wait here and don't run around.
Biglang sumimangot si Yezuan at sinabing may theme time na ekspresyon. Kung ang mga taong ito ay hindi nauugnay sa kanyang gantimpala sa misyon, hindi siya mag-abala na paalalahanan sila. Pagkatapos, nang hindi na hinintay na magsalita ang kabilang partido, diretso niyang sinira ang kawalan at bumalik sa lugar kung saan naroon ang labanan. Ang Void Gate ay iba sa Space Gate. Kumonsumo ito ng napakakaunting lakas ng mata, kaya magagamit ito ni Yezuan ng 100 beses ng sunod-sunod ng walang problema. Si Suchin at ang iba ay tumingin sa gwapong likod ni Yezuan habang siya ay umalis at walang magawang naghihintay sa tagong lugar na ito. Mayroong higit sa Undying Body Realm 2nd layer na martial artist sa lugar na ito, ngunit si Suchin ay nasa Undying Body Realm 6th layer. Hindi sila nasa panganib. Gayunpaman, mailigtas ba talaga sila ni Yezuan? Sa oras na ito, si Yezuan at ang iba pa ay nakabalik na sa larangan ng digmaan. Young Master, bagamat branch lang ang Sky Spider branch, dapat maraming high-level na Undying Body expert. May plano ka ba? Hindi maiwasang magtanong ng Old Tree. Of course, I have a plan, and that is to kill. Walang malay na sagot ni Yezuan. Ngunit kailangang sabihin na ang misyon na ito ay talagang medyo nakakalito. Bagamat isang sangay lamang ang Sky Spider branch, malamang na marami ang mga eksperto sa Undying Body Realm 7th, 8th, o kahit na 9th layer. Ang Young Lord of Poisonous Spider ay nasa tuktok pa ng Undying Body Realm 9th layer. Sa araw ng kasal, baka may darating pang Undying Soul Masters. Hindi magiging ganoon kadali na labanan sila ng direkta. Ngayon lang, nagtanong din si Yezuan tungkol sa ilang bagay. Ang Young Lord of Poisonous Spider na ito ay ang bunsong anak ng Sect Master ng Sky Spider Sect. Siya rin ang may pinakamataas na kakayahan. Pagkatapos ng paglilinang ng wala pang 3,000 taon, nalampasan na niya ang tuktok ng Undying Flesh Body Level 9. Sa hinaharap, malaki ang posibilidad na mamanahin niya ang posisyon ng Sect Master ng Sky Spider Sect, na isa rin sa 5 dakilang Sect Masters ng 5 Poison Divine Sect. Kung si Yezuan ay magdudulot ng kaguluhan sa kasal, malamang na siya ay magiging wanted na kriminal. Gayunpaman, ito ay wala sa kanya. Sa anumang kaso, doon muna tayo. Pagkatapos ng pambihirang tagumpay, ang bilis ni Yezuan ay tumaas ng husto. Dumating siya sa teleportation circle pagkalipas ng ilang oras. May mga tao talaga mula sa 5 Poison Sect na nagbabantay sa teleportation array. Gayunpaman, ang kanilang mga kaharian ay hindi mataas, kaya lahat sila ay pinatay ni Yezuan. Pagkatapos, matagumpay silang nag-teleport. Ayon kay Suchin, pagkatapos ng teleportation, kailangan lang nilang maglakbay sa hilagang kanluran ng isang araw para marating ang Sky Spider branch. Gayunpaman, ang isang araw na paglalakbay ay batay sa mga yapak ni Suchin. Siyempre, ang kasalukuyang bilis ni Yezuan ay halos pareho. Hindi nagtagal, dumating si Yezuan sa sangay ng Sky Spider Sect, kung saan naroon ang Young Lord of Poisonous Spider. Dahil siya ay tao, kinailangan ni Yezuan na itago at obserbahan muna ang kaaway. Ang sangay ng Sky Spider Sect ay hindi mahina. Ang pinakamahinang disipulo ay nasa Undying Flesh Body 3rd layer, habang ang malalakas ay nasa Undying Flesh Body 6th layer o kahit na 7th layer. May ilang araw pa, kaya magagamit ni Yezuan ang oras na ito para mag-level up. Kamakailan, ang 5 Poison Sect ay nangangailangan ng maraming sakripisyo, ngunit ang 5 Poison Sect ang nangangailangan ng mga sakripisyo, kaya wala itong kinalaman sa Young Lord of Poisonous Spider na ito. Gayunpaman, ang mga sakripisyong ito ay ipapadala sa branch, at pagkatapos ay sa main sect. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Kung ganoon, siguradong maraming sakripisyo ang ipapadala sa sangay. Sa makatuwid, ang kanyang plano ay maglibot sa sanga, tingnan kung makakahanap siya ng isang malaking grupo ng mga sakripisyo, at pagkatapos ay pumatay sa nilalaman ng kanyang puso. Sa pagkakataong ito, maaaring maabot niya ang pinakamataas na limitasyon ng kanyang killing intent value. Kung ganoon, ang kanyang battle bloodline ay maaayos. Old 3, Wei Zhenqian, Ghost Dome Great Emperor, you guys go to the east, west, and east respectively. Pupunta ako sa north pero dapat maging discreet ka. Kapag nakahanap ka ng kahit ano, isumbong mo kaagad sa akin.
Sabi ni Yezuan sa kanilang tatlo. Okay, tumugon si Old Tree, saka tumalikod at umalis. Sa pagkakataong ito, hanggat maayos ang lahat, ang kanyang lakas ay tataas ng husto. Ito ay talagang isang bagay na inaasahan. Tumagal ng halos isang araw ang paglalakbay. Hindi nagtagal, nasa posisyon na si Old Tree at ang dalawa pa. Naghihintay sila ng kalahating araw mula sa sangay ng Sky Spider Sect. Sa araw na ito, palihim na pinapatay ni Yezuan ang mga disipulo ng Sky Spider Sect. Sa kanyang lakas, madali para sa kanya na pumatay ng 5th layer Undying Fleshly Body. Sa loob ng 2 araw, araw na ng kasal ng Young Lord of Poisonous Spider. Sa oras na iyon, tiyak na darating ang mga eksperto. Isinasaalang-alang na ang ilang mga tao ay maaaring dumating ng maaga. Natakot si Yezuan na isang araw na lang ang natitira. Bakit wala pa sila? Baka last batch na ang batch ni Su Qin. Sa isang tagong lugar, ginamit ni Yezuan ang assassination state para magtago. Sa oras na ito, biglang nagpadala ng mensahe si Wei Zhenchen. Si Wei Zhenchen ay nasa timog, kung saan nagmula si Yezuan. Matapos marinig ang balita, mabilis na nabasag ni Yezuan ang kawalan at pumunta sa tabi ni Wei Zhenchen. Dahil sandata si Wei Zhenchen, wala siyang aura at mahusay na nakatago, kaya hindi siya natuklasan. Pagkarating ni Yezuan, mabilis niyang ginamit ang Eye of Revelation para mag-obserba. Mayroong libu-libong tao sa tropang ito ng pagsasakripisyo. Mayroong humigit kumulang 20,000 katao, halos kapareho ng nakaraang tropang nag-aalay. Gayunpaman, ang lakas ng mga escort ay mas malakas kaysa dati. 8 5th layer Undying Fleshly Body, 3 6th layer Undying Fleshly Body, at isang 7th layer Undying Fleshly Body. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Kung noon, natakot sana siya, ngunit ngayon na sunod-sunod na silang nasira, hindi na kailangang matakot. Ang taong nakahuli kay Su Qin noon ay isang 7th layer Undying Fleshly Body. Ang mga magagandang bagay ay malamang na kinuha niya, ngunit umalis siya ng maglaon. Kung hindi, hindi magiging ganoon kadali para sa akin na sirain ang tropa ng pagsasakripisyo. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Sa kanyang opinyon, ang magagandang bagay ay malamang na nasa 7th layer Undying Fleshly Body. Hanggat pinatay niya ito, siguradong makakalusot na naman siya. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi ito sapat upang maabot ang pinakamataas na limitasyon ng halaga ng layunin ng pagpatay. Whatever, hindi na inabala ni Yezuan ang kanyang sarili. Kung hahayaan niyang maglakbay ang tropa na ito para sa isa pang araw, malamang na makarating sila sa Sky Spider Sect Branch Sect, kaya kailangan niyang kumilos sa lalong madaling panahon. Agad niyang hinayla ang Old Tree at Ghost Dome Great Emperor, at pagkatapos ay direktang sumalakay. 2.5 araw na lang ang nakalipas mula noong huling Swordblade Storm, kaya hindi na ito kakailanganin sa pagkakataong ito. Kabanata 1564, Patayin. Sa utos ni Yezuan, ang Old Tree at ang dalawa pa ay sabay-sabay na sumugod palabas. Kaaway, mabilis na nag-react ang escort na may Undying 7th layer at agad na sumigaw. Pagkatapos, ang mga dalubhasa na nagkalat sa buong pangkat ng pagsasakripisyo ay agad na nagpasigla. Sa pagkakataong ito, si Yezuan ay naniningil patungo sa Undying 7th Stage Physique Refiner. Ang plano ni Yezuan ay alisin siya sa unang alon ng pag-atake. Ang lugar na ito ay napakalapit sa sangay ng Sky Spider Sect, kaya maaaring may mga eksperto na dumaan. Kailangan nilang tapusin ito ng mabilis. How dare you? Mamatay ka! Ang Undying 7th Stage Physique Refiner ay umungal at sumugod patungo sa grupo ni Yezuan. Walang pakialam si Yezuan at binigyan niya ng utos ang Ghost Dome Great Emperor. Pagkatapos, biglang iniunat ng Ghost Dome Great Emperor ang kanyang kaliwang kamay at hinawakan ng Undying 7th Stage Physique Refiner. Hawak ng Underworld. Matapos mag-mutate ang Skeletal Monarch sa Ghost Dome Great Emperor, ang grip of the Underworld ay hindi nagkaroon ng cooldown time. Sa bawat oras na ginamit ito, 1% lang ng buff ang kakainin nito. Bagamat medyo aksayado, ginamit pa rin ito upang hindi ma-alerto ang kalaban. Nasa Undying 5th Stage Physique Refiner na ang Ghost Dome Great Emperor, kaya napakalakas ng grip of the Underworld. Bago pa makapag-react ang Undying 7th Stage Physique Refiner, hinayla siya ng malayo.
Sa oras na nag-react siya, lumiwanag na si Old Shoe sa likod niya, pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay at sinuntok siya. Bang! Ang undying 7th stage physic refiner ay natama ng matinding suntok sa kanyang likod at hindi napigilan ang grip of the Underworld's tearing force. Agad siyang hinayla sa harap ng Ghost Dome Great Emperor. Slash! Nanlilisik ang pares ng Ghost Fire Eyes ng Ghost Dome Great Emperor. Ang Space Shaken Greatsword at Ghost Dome Greatsword sa kanyang mga kamay ay sabay na winalis. Ang undying 7th stage physic refiner ay nakaharang lamang sa isang gilid, ngunit pinutol ng kabilang panig ang tuktok ng kanyang ulo, na agad siyang pinatay. Ang kanyang utak ay nawasak, at ang kanyang kaluluwa ay umalis sa kanyang katawan. Pagkatapos, may tunog ng isang bagay na bumabagsak sa hangin. Whoosh! Inatake ni Yezuan gamit ang Void Flame Sword Wave, na pinawi ang kaluluwang ito. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Sa pamamagitan ng system notification, mabilis na sumugod si Yezuan at kinuha ang Universe Ring. Ding! Ang kasalukuyang undying 4th stage physic refiner ng host. Ding! Ang kasalukuyang 6th stage na physic refiner ni Wei Ling. Kasalukuyang 6th stage physic refiner ni Wei Zhenchen. Ding! Ghost Dome Great Emperor's current physic refiner. Talagang maraming magagandang bagay sa yin at yang ring na ito. Kahit na ginamit ng Ghost Dome Great Emperor ang Sky-Shattering Flowing Rock Slash, maaari nitong mabawi agad ang cooldown nito. At Bloods, kahit na dumating ang undying reinforcements, hindi sila mamamatay. Patayin. 5. Kahit na ang pinakamalakas na escort sa ikapitong yugto ng undying Flesh the Body Realm ay namatay. Bukod dito, napatay siya sa isang iglap, hindi banggitin ng iba pang mga escort. Gayunpaman, may isang taong gustong magpadala ng signal sa Sky Spider Sect. Sa kasamaang palad, si Yezuan ay direktang kumislap sa likod niya na may assassination eye. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Void Flame Sword Wave. Pang! Sumabog ang ulo ng taong iyon, at agad itong namatay. Pagkatapos, naapektuhan siya ng Wheel of Death ng Ghost Dome Great Emperor. Matapos iwanan ng isang Universe Ring, siya ay naging isang walang ulo na bangkay at sinugod ang iba. Ang Wheel of Death ng Ghost Dome Great Emperor ay maaaring magpatawag ng mga bangkay ng labanan sa mga mas mababang kaharian upang ipaglaban siya. Kung gusto niyang ipatawag ang mga bangkay ng parehong kaharian, kailangan niyang ubusin ang Soul Water. Para hindi mailabas ang balita, kailangang mag-ingat si Yezuan. Hindi nagtagal ang labanan. Makalipas ang kalahating minuto, patay na ang lahat. Pagkatapos ng lahat, kapag may namatay, sila ay bubuhayin ng Ghost Dome Great Emperor at sasalakayin ang iba. Para sa mga kaluluwang gumagala, maaari lamang nilang ipaubaya ang mga ito kay Yezuan. Pagkatapos ng labanang ito, ang elehiya ng mga kaluluwa ay hindi gaanong tumaas. Ito ay 45% lamang, ngunit ito ay hindi na masama. Pagkatapos, mabilis na nilinis ni Yezuan ang eksena. Kahit isang patak ng dugo ay hindi naiwan. Pagkatapos, mabilis siyang umalis. Walang alam ang Diyos, walang nakakaalam. Matandang puno, patuloy kayong nanunood ng 3. Ipaalam sa akin kung may galaw. Agad na sinira ni Yezuan ang kawalan at inutusan ang 3 matandang puno na magbantay. Marami na siyang natamo sa pagkakataong ito. Tinataya niya na kung magagawa niya ito ng 1 o 2 beses pa, makakalusot siya sa 5th stage ng Undying Physic Realm. Sa oras na iyon, makakatok siya sa kanilang pintuan. Bukod dito, ang kanyang misyon ay hindi upang sirain ang Sky Spider Sect, ngunit iligtas si Suyu. Hanggat nakakalapit siya kay Suyu, makakaalis siya kasama niya. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang Eye of Space at Eye of Void. Madali niyang lisanin ang lugar na ito kasama ang alinman. Naghintay siya ng ilang sandali. Pagkatapos, nagpadala ng mensahe ang matandang puno. Mabilis niyang sinira ang kawalan at tumawid. Ang sacrificial troop na ito ay sinamahan din ng isang 7th stage Undying Physic Realm expert. Gayunpaman, ang Old Tree, Wei Zhenchen, at Ghost Dome Great Emperor ay pawang mga eksperto sa 6th stage Undying Physic Realm. Napakadaling makitungo sa isang eksperto sa 7th stage Undying Physic Realm. Hindi nagtagal, ang tropang ito ng pagsasakripisyo ay nilipol ni Yezuan.
Pagkatapos, nagpatuloy si Yezuan sa panunood. Sa oras na ito, siya ay nasa bingit ng isang pambihirang tagumpay. Tinansya niya na pagkatapos ng isa pang sakripisyong tropa, makakalusot siya sa 9th stage Undying Physique Realm. Nang malapit nang matapos ang cooldown ni Bladestorm, nagpadala ng mensahe si Ghost Dome Great Emperor. Mabilis na sinira ni Yezuan ang kawalan at dinala ang Old Tree at Wei Zhenchen. Bagaman mas maliit ang sacrificial troop sa pagkakataong ito, ang pinuno ng grupo ay isa ring eksperto sa Undying Physique Realm. Nang makita siya ni Yezuan, para bang nakakita siya ng karanasan. Hanggat nawasak niya ang tropang ito ng pagsasakripisyo, makakalusot siya. Same old plan, patayin. Hindi nagsalita si Yezuan at direktang nagmamadaling lumabas. Mabilis siyang pinalibutan ni Old Tree, Wei Zhenchen, at Ghost Dome Great Emperor mula sa tatlong direksyon. Sino nandyan? Nang marinig ng eksperto sa 7th stage Undying Physique Realm ang kaguluhan, hindi niya napigil ang sumigaw. Sa kasamaang palad, nasa likod na niya ang matandang puno. Kang Yan, bang! Isang malakas na suntok ang ginawa ng Old Tree sa ulo ng taong ito. Agad na sumabog ang ulo ng taong ito at direktang lumutang palabas ang kanyang kaluluwa. Pagkatapos, sumunod ang Nihility Flame Sword Ripple ni Yezuan. Bang! Ang kaluluwa ay nasunog sa isang malutong at agad na nawala sa pagitan ng langit at lupa. Kasabay nito, bahagyang tumaas ang buff ng Ghost Dome Great Emperor's Soul of Elegy. Dahil mataas ang cultivation ng Ghost Dome Great Emperor, kaya sa napakaraming sakripisyo, hindi gaanong nadagdagan ang buff ng Soul of Elegy. Makalipas ang ilang beses, umabot lang ng 50% ang buff. Gayunpaman, hindi ito masama. Pagkatapos ng lahat, ang nakaraang buff ay epektibo lamang sa Ghost Dome Great Emperor. Hindi man lang ma-enjoy ni Yezuan ang 20% buff. Ngunit ngayon, ma-enjoy niya ang 50% buff na napakahusay. Kabanata 1565, How dare you? Nang marinig ito, lumingon si Yezuan at sumulyap sa isang figure na mabilis na lumilipad patungo sa kanya. Ang ekspertong ito ay hindi mula sa Sky Spider Sect, kundi sa Golden Toad Sect. Ang kanyang mukha ay namamaga at pangit, at ang kanyang mga mata ay sapat na malaki upang maging manhid ang anit ng isa. Itong bilis, isa siyang Undestructible Physique Level 9. Hindi, isa siyang Undestructible Soul Realm Martial Artist. Nagulat si Yezuan sa taong ito. Hindi niya inaasahan na makakabangga niya ang isang Undestructible Soul Realm Martial Artist. Kung ito ay isang Undestructible Physique Level 9 na Martial Artist, maaari niya itong harapin. Gayunpaman, hindi niya kayang harapin ang isang Undestructible Soul Realm Martial Artist. Gayunpaman, hindi siya maaaring sumuko ngayong malapit na siyang masira. Go! Ghost Dome Great Emperor at Wei Zhenchen, pumunta at pigilan siya. Agad namang nag-utos si Yezuan sa kanilang dalawa. Sina Wei Zhenchen, Ghost Dome Great Emperor at Wei Zhenchen ay sumugod. Lahat sila ay Undestructible Physique Level 6 habang ang kanilang kalaban ay isang Undestructible Soul Realm Martial Artist. Nagkaroon ng pagkakaiba ng apat na kaharian sa pagitan nila. Sa makatuwid, kailangan nilang gumamit ng ilang mga trick. Undestructible Fighting Soul. Sa isang iglap, tumaas ng 2 beses ang mga katangian ni Ghost Dome Great Emperor at Wei Zhenchen. Sa pagdaragdag ng pagpigil at pagsasanib ng unicorn, maaari nilang ilabas ang 5 tiklop ng kanilang lakas sa pakikipaglaban. Para naman kay Yezuan, Old Tree at ang nabuhay na muli na mga bangkay ng labanan, sinimulan nilang linisin ang larangan ng digmaan. Lamon, 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 sinimulang kainin ni Yezuan ang mga samsam ng digmaan, at mabilis na tumaas ang kultibasyon ng lahat. Kasabay nito, nakipag-away na sina Ghost Dome Great Emperor at Wei Zhenchen sa Undestructible Soul Realm Martial Artist. Gayunpaman, pareho silang pinalipad sa isang suntok. Ang Undestructible Soul Realm Martial Artist ay tumiyupad sa kanyang pangalan. Kahit na ginamit ng Ghost Dome Great Emperor ang kanyang Undestructible Fighting Soul, na nagpapataas ng lahat ng kanyang attribute ng 2 beses, hindi niya kayang makipaglaban sa Undestructible Fighting Soul Realm Martial Artist. Sa kabutihang palad, ginamit niya ang kanyang Undestructible Fighting Soul Realm Martial Artist. Kung hindi, sapat na ang suntok na ito para patayin sila. Fair na.
Nanlaki ang mata ni Yezuan. Sa susunod na sandali, tumunog ang system notification. Ding, nakalusot ang host. Indestructible Physique Level 5 Martial Artist. Si Ding, Huiling, host, ay nakalusot sa Indestructible Physique 7th Martial Artist. Ding, nakalusot si Wei Zhenchen. Ang kanyang kasalukuyang pisikal na katawan ay nasa Level 7 Undying Fleshly Body. Ding, nakalusot ang Ghost Dome Great Emperor. Ang kanyang kasalukuyang pisikal na katawan ay nasa Level 7 Undying Fleshly Body. Apat na magkakasunod na notification sa system ang umalingaw na naging dahilan ng biglang pag-iiba ng aura ng Ghost Dome Great Emperor ng ilang beses. Sa orihinal, ang Ghost Dome Great Emperor at Wei Zhenchen ay nasa ika-6 na antas ng Undying Fleshly Body, ngunit ngayong naabot na nila ang ika-7 level ng Undying Fleshly Body, dapat ay magagawa na nila ito. Nagkataon, bago pa man makalusot ang Ghost Dome Great Emperor at Wei Zhenchen, ang kabilang partido ay nagpakawala ng isa pang 2 suntok. Sa pagkakataong ito, maliban kay Wei Zhenchen na ipinadala sa paglipad, ang Ghost Dome Great Emperor ay humarap sa pag-atake. Sa parehong antas, ang Ghost Dome Great Emperor ang pinakamalakas, na sinundan ng Old Tree at Wei Zhenchen. Nahulaan din ni Yezuan ang eksenang ito. Bilang resulta, pagkatapos na sabog na lumipad si Wei Zhenchen, siya ay direktang nag-transform sa langit na nanginginig na espada at lumipad sa gilid ng Ghost Dome Great Emperor para mahuli. Kasabay nito, lumipad ang mga muling nabuhay na bangkay ng Ghost Dome Great Emperor patungo sa mga dalubhasa na may hindi namamatay na mga kaluluwa, kabilang ang mga protector ng 7th degree Undying Fleshly Body. Mata ng kamatayan. Agad namang nag-react ang eksperto. Gayunpaman, sa kanyang kaharian, kahit na ang isang dalubhasa na may hindi namamatay na ika-8 antas ng Undying Fleshly Body ay hindi makakalagpas sa kanyang depensa, lalo pa itong mga mababang antas na bangkay ng labanan. Ang target niya ay ang Ghost Dome Great Emperor sa harap niya. Kasabay nito, si Yezuan ay nagmumuni-muni mula sa malayo. Kung ito lang ang pagkakaiba sa pagitan ng ika-6 at ika-9 na antas ng Undying Fleshly Body, tiyak na kayang talunin ng Ghost Dome Great Emperor ang kanyang kalaban na parang sandbag na may Undying Battle Soul. Sa kasamaang palad, ito ay ang pagkakaiba sa pagitan ng ika-7 antas ng Undying Fleshly Body at ang unang antas ng Undying Fleshly Body. Kahit na ang Ghost Dome Great Emperor ay maaaring makipagpalitan ng suntok sa kanyang kalaban ngayon, kapag natapos na ang Undying Battle Soul, malamang na mabugbog siya. Sa pag-iisip nito, nag-alinlangan si Yezuan. Lumapit din ang Old Tree para tumulong, ngunit parang wala itong epekto. Kahit na malakas ang Space-Shattering Meteor Slash at Unicorn's Descent, wala silang silbi kung hindi nila matamaan ang kalaban. Malapit nang matapos ang cooldown ng Bladestorm, ngunit sa oras na matapos ito, tapos na ang epekto ng Undying Battle Soul. Hindi tayo pwedeng magtagal dito, tara na. Nang walang sinasabi, sinira ni Yezuan ang kawalan at inilagay ang 3 matandang puno sa planting space. Hua! Nagsara ang walang laman na pinto, naiwan ang nakatulala na eksperto. Ang mata ng kalawakan. Kinaikit ng eksperto mula sa Golden Toad Sect ang kanyang mga mata. Kahit na hindi siya miyembro ng Sky Spider Sect, ang 4 na kapangyarihan ng Sky Spider Sect at ang Golden Toad Sect ay kilala bilang 5 Poison Divine Sect. Ang mga sakripisyong ito ay kinakailangan ng 5 Poison Divine Sect. Si Yezuan ay talagang nang-ahas na patayin ang mga sakripisyong ito. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay ang walang laman na pinto ni Yezuan ay hindi ang Eye of Space, ngunit ang Eye of the Void. Sa oras na ito, si Yezuan ay nasa malayo na. Ang kasal ng Young Lord Poison Spider ng Sky Spider Sect ay talagang dinaluhan ng isang eksperto sa Undying Soul. Ngunit ngayon na nakalusot na ako sa ika-5 antas ng Undying Fleshly Body, at ang 3 eksperto sa Old Tree ay umabot na sa ika-7 level ng Undying Fleshly Body. Kwalipikado akong nakawan ng kasal. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Mahigit 1 araw pa ang natitira, kaya may naisip siyang panibagong ideya. Si Wei Zhenchen ay maaaring gawing sandata at dinala ng isang disipulo ng Sky Spider Sect. Gayunpaman, 99% ng mga tao sa 5 Poison Divine Sect ay may pananampalataya, kaya hindi madaling kontrolin sila. Kaya naman, naglibot si Yezuan sa sangay ng Sky Spider Sect at pumili ng disipulo.
Ang taong ito ay isang Sky Spider sect na disipulo na may undying flesh la body 4th level, isang antas na mas mababa kaysa kay Yezuan. Hinawakan ni Yezuan ang taong ito na hostage at ginamit ang Eye of Soul sa kanya. Ding! Nabigo ang kontrol. Ding! Nabigo ang kontrol. Ding! Nabigo ang kontrol. Kahit na may Eye of Soul, nahirapan si Yezuan na kontrolin ang taong ito. Kung tutuusin, may faith crystal sa ulo ang taong ito, kaya hindi siya madaling kontrolin. 12-12 beses na ginamit ni Yezuan ang Eye of Soul, at ang kaluluwa ng taong ito ay nasa bingit ng pagbagsak. Gayunpaman, nang malapit ng mawasak ang kanyang kaluluwa, sa wakas ay nakarinig si Yezuan ng system notification. Ding! Nagtagumpay ang kontrol. Hindi naging madali. Matapos gamitin ang Eye of Soul ng 12-12 beses, sa wakas ay nakontrol ni Yezuan ang taong ito. Gayunpaman, ang faith crystal sa ulo ng taong ito ay pumutok na at malapit ng mabasag. Sa wakas ay nasa ilalim na ng kontrol. Hindi naging madali. Nakahinga ng maluwag si Yezuan. Ang mata ng kaluluwa ay napakalakas, ngunit ang pananampalataya ng taong ito ay mas malakas kaysa sa kanya, kaya naman napakahirap nitong kontrolin. Nakita ko na ang taong ito dati. Magalang na sabi ng mahabang buhok na disipulo ng Sky Spider sect. Wei Zhenchen, maging isang hairpan at pumasok sa Sky Spider sect kasama niya, sabi ni Yezuan kay Wei Zhenchen. Kabanata 1566. Ibinahagi ni Yezuan ang kanyang paningin kay Wei Zhenchen at nagkaroon ng espesyal na sistema ng pagpoposisyon sa kawalan. Hanggat nabubuhay pa si Wei Zhenchen, makakarating siya sa Sky Spider sect sa isang iglap. Sa araw ng kasal, hanggat nakita ni Wei Zhenchen si Suyu, maaaring lumipad si Yezuan at markahan siya ng Death Hunt Command. Lalabas siya sa likod niya at aagawin siya sa pamamagitan ng puwersa. Iyon ang plano ni Yezuan. Hanggat siya ay sapat na mabilis at ang Old Tree at Ghost Dome Great Emperor ay gumawa ng kaunting ingay, dapat ay magtagumpay siya. Siyempre, kung nakita niya si Suyu ng mas maaga, ang mga bagay ay magiging mas simple. Hindi nagtagal, ang mahabang buhok na disipulo ay dumating sa Sky Spider sect at matagumpay na nakipaghalo. Sa ibinahaging paningin, nakikita ni Yezuan ang nakita ni Wei Zhenchen. Sa kasamaang palad, ang kaharian ng mahabang buhok na alagad ay napakababa. Isa lamang siyang ordinaryong alagad at nakatanaw lamang sa malayo sa araw ng kasal. Gayunpaman, matagumpay ding nakiisa si Yezuan. Nang kinabukasan, hindi na niya kinailangan pang pumasok. Kung gaano karaming mga eksperto ang dumating, hindi sigurado si Yezuan. Anyway, nakakita siya ng maraming 9th degree undying flesh la body realm expert at ilang undying soul realm expert mula sa iba pang 4 na major forces. Hindi nagtagal, dumating ang araw ng kasal. Ang kasal ng Poison Spider Young Lord ng Sky Spider sect ay natural na kailangang maging masigla. Isinasagawa pa rin ang kasal at hindi pa dumarating ang ikakasal. Iilan lamang sa mga matatanda ng Sky Spider sect ang namamahala sa seremonya. Gayunpaman, sa tanghali, biglang kumalat ang isang aura at bomb alot sa buong Sky Spider sect. Pagkatapos, isang gintong haligi ng liwanag ang bumangon mula sa kailaliman ng Sky Spider sect at tumusok sa mga ulap. Ito ang kumpletong paggising ng Golden Cat Bloodline. Haha, tama ang hula ni Sect Master. Ang Golden Cat Bloodline ay ganap na nagising ngayon. Bagaman siya ay mula sa 100 Beasts Realm, ang kanyang kaharian ay nasa ikalimang antas lamang ng Undying Flesh la Body Realm. Walang paraan para makatakas siya. Marahil ay magagamit siya ng Poison Spider Young Lord para gisingin ang Golden Spider Bloodline. Dahil sa pag-iingat, hindi puwersahang tinanggal ang Faith Crystal sa katawan ng Catgirl. Ngayong nagising na siya, malamang sasambahin niya ang Sky Spider sect pagkatapos ng araw na ito. Napangiti ang lahat sa Sky Spider sect. Ngayon ang araw ng kasal ng Young Lord of the Poisonous Spider sect, naruroon kaya ang sect leader ng Sky Spider sect. Isa siya sa 5 sect masters ng 5 Poison sect, ang Demon Spider Clan's God. Lamang katawan ng Sky Spider sect. Ang seremonya ng kasal. Ang kasal ni Yezuan. Nang lumitaw ang Young Lord of Poisonous Spider at Suyu, oras na para sa kanya upang hampasin. Siyempre, bago iyon, kailangan niyang magingay para makagawa ng diversion.
Kung gusto niyang kumpletuhin ang ikalawang round ng random na chain ng misyon na ito, kailangan niyang magbayad ng isang tiyak na presyo, tulad ng paggamit ng kanyang trump card. Ang Young Lord of Poison Spider ay isang binata. Nakasuot siya ng purplish black robe at laging may ngiti sa kanyang mukha. Wala siyang pinagkaiba sa ibang martial artist ng Demon Spider Clan. Dahil wala si Yezuan, hindi niya masabi kung ang Young Lord of Poison Spider ay nasa Ninth Heaven Undying Physique Realm o ang Undying Soul Realm. Gayunpaman, narinig ng mga taong nasa ilalim ng kanyang kontrol ang mga pag-uusap ng mga nakapaligid na bisita. Mayroong hindi bababa sa 5 Undying Soul Realm martial artists sa Sky Spider Sect, kabilang ang nakipag-away kay Yezuan noong araw na iyon. Nangangahulugan ito na alam ng Sky Spider Sect na may nagnanakaw sa mga sakripisyo. Natural, maghahinala sila sa 100 Beast Domain. Bagamat ang Sky Spider Sect ay tila napaka-festive ngayon, maraming martial artist ang nakabantay ng palihim. Baka may dumating para manggulo. Sa pag-iisip nito, nagpasya si Yezuan na ipagpaliban ang kanyang pagkilos. Siyempre, hindi kailangan ng Old Tree at Ghost Dome Great Emperor. Ang kanilang misyon ay magdulot ng kalituhan sa Sky Spider Sect. Pagkaraan ng ilang sandali, si Suyu, na nagpagising sa bloodline ng Golden Cat, ay sa wakas ay nagpakita sa harap ng lahat. Ang mga babae mula sa Cat Tribe ay kasing tanyag sa mga hayop gaya ng mga babae mula sa Fox Tribe. Ang Suyu na ito ay napakaselan at cute din. Nakasuot siya ng mahabang puting damit, ngunit sa ilalim ng puting damit na ito, 2 armband ang suot niya. Ang 2 armband na ito ay humadlang sa kanya sa paggamit ng True Chi. Siyempre, kahit na magagamit niya ang kanyang tunay na Chi, siya ay nasa 5th Heaven Undying Physique Realm lamang. Ni hindi niya matalo ang mga disipulo ng Sky Spider Sect, kaya paano siya makakatakas? Nilagyan siya ng 2 armband ng batang Lord of Poison Spider dahil ayaw niyang gumawa siya ng kahit ano ngayon at maging katatawanan. Sa wakas, sa oras na ito, nakita ni Yezuan si Suyu sa pamamagitan ng ibinahaging paningin ni Wei Zhenchen. Gayunpaman, hindi ito ang oras para kumilos siya. Kahit na nabasag niya ang Void at ginamit ang Death Hunt Command para markahan si Suyu, kakailanganin niyang lampasan ang pagkubkob dahil ang Eye of Assassination ay hindi sapat na malapit. Bagamat hindi pa oras para kumilos siya, handa na ang Old Tree at Ghost Dome Great Emperor. Sa sandaling ito, direktang ginamit ni Yezuan ang Void Lock Command upang masira ang Void at hayaang sumugod ang Old Tree at Ghost Dome Great Emperor. Bago pa makapag-react ang mga nakangiting karamihan ay nagsimula na silang magpatayan sa isa't isa. Kanyan, nanguna ang matandang puno at kumisla patungo sa batang Panginoon ng Lason Gagamba. Walang gaanong eksperto sa panig ni Suyu, at ang ilang Undying Soul Stage na eksperto ay medyo malayo sa Young Lord of Poisonous Spider. Kung ang Young Lord of Poisonous Spider ay kikilos, kung gayon si Yezuan ay direktang makakalusot sa kawalan at maalis si Suyu. Gayunpaman, ang lumang puno ay nasa 7th Heaven Undying Physique Realm lamang. Bago siya makarating sa kalagitnaan, hinarang siya ng 2 Sky Spider Sect Elder sa 9th Heaven Undying Physique Realm. Sure enough, may nanggugulo. You're courting death. Isang elder ang umungal at sumugod patungo sa Old Tree kasama ang isa pang elder. Alam ng matandang puno na hindi siya makakalusot sa depensa, kaya direktang inatake niya ang isa sa kanila. Kanyan, sa sumunod na sandali, lumitaw ang matandang puno sa likod ng isa sa kanila at sinuntok siya ng marahas. Kasabay nito, isa pang void door ang bumukas sa tabi ng Old Tree. Pagkatapos, isang walang anyo na sword chi ang nalaslas. Walang laman ang flame sword ripple. Bagamat wala si Yezuan sa Sky Spider Sect, ang void door ay gumagamit ng mas kaunting lakas ng mata. Maaari niyang gamitin ang paraang ito para magbigay ng suporta. Bang! Bang! 2 muffled sound ang umalangaw. Sumabog ang ulo ng Sky Spider Sect Elder, at ang kanyang kaluluwa ay agad na nahiwalay sa kanyang katawan. Pagkatapos, inilagay ni Yezuan ang interspatial ring sa Void Door. Whoosh! Nagsara ang Void Door. Nagbigay ng suporta si Yezuan mula sa malayo at nakuha ang mga samsam sa digmaan. Biglang nangyari ang eksenang ito na kahit ang Young Lord of Poison Spider at ang 5 eksperto sa Undying Soul Realm ay hindi makapag-react sa oras. Ano ang nangyayari?
May gumamit ng Eye of Space. Kabanata 1567. Sa kabilang banda, madaling napatay ng Ghost Dome Great Emperor ang ilang Sky Spider Sect Elder sa malapit. Lahat sila ay Undying Realm 7th o 8th Stage Physic Masters. Sa lalong madaling panahon, ang kasal ay magiging isang libing. Ang mga maglakas loob na salakayin ang Sky Spider Sect sa 5 Poison Realm ay dapat mula sa 100 Beast Region. Kunin sila, sumigaw ang isang Sky Spider Sect Elder. Bagamat sinabi niya iyon, napakabilis ng Old Tree na kahit isang 9th Stage Physic Master ay hindi makasabay dito. Mabilis na kumalat ang mga nasawi. Ang Ghost Dome Great Emperor ay kasalukuyang nasa 7th Stage Physic Master. Ang mga mas mababa dito ay gagawing mga bangkay ng labanan at sasalakayin ang iba. Nang makita ito, alam ng mga powerhouse ng Undying Soul Stage na hindi na sila basta-basta manood. You're quite capable. Attack. Natuklasan ng eksperto sa Undying Soul Realm ng Golden Toad Sect na ang Old Tree at ang Ghost Dome Great Emperor ang dalawang nakalaban sa kanya noong araw na iyon. Sa wakas ay hindi na makaupo. Si Yezuan mula sa Sky Spider Sect ay nanunuya at inutusan ang Ghost Dome Great Emperor sa hangin. Undying Soul Realm. Sa isang iglap, nadobol ang mga katangian ng Ghost Dome Great Emperor. Kasabay nito, ganoon din si Wei Zhenchen. Ang plano ni Yezuan ay hayaan ang Old Tree at ang Ghost Dome Great Emperor na maakit muna ang atensyon ng mga eksperto. Pagkatapos, gagamitin ni Wei Zhenchen ang Sword Storm para umatake. Sa ganoong paraan, walang makakapigil kay Wei Zhenchen. Gayunpaman, hindi ganoon kadali ang mga bagay dahil dalawa lang sa kanila ang umaatake. Ang tatlo pa ay kasama ng Young Lord of Poisonous Spider. Walang magawa, si Wei Zhenchen lang ang nailantad niya kanina. Wei Zhenchen, Sword Storm. Nang marinig ito, tumalon si Wei Zhenchen sa buhok ng disipulo at nagbagong anyo sa libu-libong figure. Sword Storm. Umiikot. Ang pagbabago dito ay nahuli sa Sky Spider Sect na hindi nakabantay. Walang mag-aakala na maliban sa dalawang gumamit ng Eye of Space para umatake ay may iba pang nakatagong kalaban. Nagtipon ang mga disipulo ng Sky Spider Sect. Sa sandaling ang Sword Storm ay pinakawalan, libu-libong tao ang namatay. Pagkatapos, ang mga patay ay binuhay muli sa pamamagitan ng kalooban ng kamatayan ng Ghost Dome Great Emperor at naging mga bangkay ng labanan. Nang makita ang eksenang ito, alam ng Young Lord of Poisonous Spider na magiging malaking bagay ito. Nagkatinginan ng tatlo pang eksperto sa Undestructible Soul at lumapit sa kanya. Gayunpaman, ang grupo ng Heaven-Shaking Sword ay sobrang nakakalat, direktang nahati sa 10 alon at nagwawalis patungo sa pangunahing bulwagan. Ang tatlong taong ito ay hindi makayanan ang lahat. Pupuntahan mo ako. Nililigawan mo si kamatayan. Nag-react agad ang batang Lord of Poisonous Spider. Akala niya ay siya ang target ng mga ambush at gusto siyang patayin. Pagkatapos ng lahat, siya ay anak ng Sky Spider, at ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay maaaring malampasan ang kanyang ama. Gayunpaman, mali ang hula niya. Gayunpaman, nang siya ay naniningil, natanto niya na siya ay mali. Nang tumakas ang Heavenquake Swords, nabasag na ni Yezuan ang kawalan at nakarating sa gitna ng Heavenquake Swords. Una niyang ginamit ang Death Warrant para markahan ang nagtatakang si Suyu, pagkatapos ay mabilis na ginamit ang Eye of Assassination. Swish! Isang figure ang biglang lumitaw sa likod ni Suyu. Yezuan, pinadala ako ni Suchin para iligtas ka. Fair na. Ibinulong ni Yezuan ang kanyang tunay na enerhiya at bamulong ng ilang salita kay Suyu bago pilit na kinaladkad papasok sa Void Door. Swish! Sa oras na nag-react ang Young Lord of Poisonous Spider, nakasara na ang Void Door. Lumalabas na ang target ng grupong ito ng mga tao ay hindi siya, kundi si Suyu. Sa kasamaang palad, ang kanyang reaksyon ay masyadong mabagal. Kung siya ay nasa Undying 9th Layer Realm, malamang na hindi aalis si Yezuan. Gayunpaman, noong ginamit ni Yezuan ang Eye of Assassination para walisin si Suyu, naramdaman niya na ang Young Lord of Poisonous Spider ay wala sa Undying 9th Layer Realm, kundi sa Undying Soul Realm. Sa oras na ito, nailigtas na niya siya, ngunit sa pagkakataong ito, ginawa ni Yezuan ang lahat. Hindi siya pwedeng umalis ng ganito lang. Lumabas lahat at pumatay. Nag-utos si Yezuan sa trio ng Old Tree. Sir,
pinadala ka talaga ng kapatid ko. Bago pa matapos magsalita si Suyu, na sa pilitang hinailan ni Yesuan sa Void Door, ay naantala siya ng isang bagong Void Door na lumitaw sa kanyang harapan. Huwag kang magsalita ng kalokohan, pasok ka. Hindi nagsalita si Yesuan at direktang kinaladkad siya papasok. Sa pagkakataong ito, ang landing point ay isang transmission array. Whoosh! Nagsimulang gumana ang transmission array. Si Yesuan ay dinala sa paligid ng Blackwater City, pagkatapos ay patuloy na nabasag ang kawalan at direktang umalis sa Five Poison Territory. Ang huling landing point ay kung saan nagtatago si Su Chin at ang iba pa. Ate, nang makita ni Suyu si Su Chin at ang iba pa, halos lumuwa ang kanyang mga mata. Ate, nang makita ni Su Chin na talagang nailigtas si Suyu, nagulat din siya. Talagang iniligtas ni Yesuan si Suyu mula sa mga kamay ng Young Lord of Poisonous Spider. Paano ito naging posible? Ding, tapos na ang ikalawang bahagi ng Chain Mission. Ding, na-trigger ang ikatlong bahagi ng Chain Mission. I escort sina Su Chin, Suyu at ang iba pa pabalik sa 100 Beasts Territory. Dalawang system prompt ang magkasunod na tumunog. Talagang nahulaan na ni Yesuan ang ikatlong bahagi ng misyon. Tumingin siya sa dalawang magkapatid na pusa na muling nagsama at sinabing, manatili ka rito at huwag kang gagalaw. Hintayin mo akong bumalik at dalhin ka sa 100 Beasts Territory. Salamat, Big. Bago pa matapos magsalita ang magkapatid, umalis muli si Yesuan at nag-teleport pabalik sa transmission array. Mula nang iligtas niya si Suyu hanggang ngayon, 10 segundo na lang. At sa 10 segundong ito, ang labanan sa Sky Spider Sect ay umabot na sa kasukdulan nito. Si Wei Zhenchen, Ghost Dome Great Emperor, Old Tree, at ang nabuhay na muli na mga bangkay sa labanan ay lumalaban sa buong Sky Spider Sect. 5 eksperto sa Undead Soul Realm, kasama ang Young Lord of Poisonous Spider, iyon ay 6 sa kabuuan. Gayunpaman, ang 6 na taong ito ay walang magawa sa Ghost Dome Great Emperor at sa dalawa pa. Sa panahong wala si Yesuan, ang system prompt ay patuloy na tumutunog sa kanyang isipan. Lahat sila ay mga senyales na tumaas ang halaga ng kanyang layunin sa pagpatay. Sa oras na ito, mayroon ng hindi mabilang na gumagala na mga kaluluwa na gumagala sa Sky Spider Sect. Gusto rin ni Yesuan na samantalahin ang pagkakataong ito para mag-ani ng ilan. Hoa! Bumukas muli ang Void Door at nagmamadaling pumasok si Yesuan. Nihility Flame Sword Ripple. Nihility Flame Sword Ripple. Nihility Flame Sword Ripple. Ang sunod-sunod na kaluluwa ay pinawi ni Yesuan, at ang buff ng Elegy of Souls ay mabilis ding tumaas. Hindi lang iyon, ginamit din niya ang Soul Poison na nakuha niya mula sa mga Elder ng Sky Spider Sect. Sa sandaling kumalat ang lason, ang mga may mahinang kaluluwa ay mamamatay kaagad. Ang mga punto ng karanasan ng mga taong ito ay natural na nahulog kay Yesuan. Kung tutuusin, siya ang nagpakalat ng lason. Si Yesuan ay immune na sa lason. Ang Ghost Dome Great Emperor at Old Tree ay mayroon ding Immortal Phoenix Bloodline, kaya natural silang immune dito. Sa loob ng 10 segundo, higit sa kalahati ng mga eksperto ng Sky Spider Sect ang namatay. Ang mga natitira ay kinailangan pa ring harapin ang mga nabuhay na muli na bangkay sa labanan. Sinamantala ang pagkakataong ito, bumuo si Yesuan ng Eye of Myriad at nagsimulang kolektahin ang mga samsam. Ang mga patay na taong ito ay mga elite ng Sky Spider Sect, at walang kakulangan sa mga matatanda sa kanila. Ang mga bagay na idinagdag na ito ay sapat na para masira ni Yesuan. Hanggat siya ay nakalusot, hindi na kailangang matakot sa mga taong ito. Kabanata 1568. Sa kabutihang palad, magagamit ni Wei Zhenchen ang Sword Storm. Matapos patayin ang napakaraming tao, ang paglaki ng Killing Fist ay naging triple. Ang Killing Fist ay isang napakalakas na kasanayan na maaaring palakasin ang mga kasanayan ng target. Sa madaling salita, maliban sa Sword Storm, ang Flaming Sun Rope, ang Raging Inferno Shield, at ang Grip of the Underworld ay maaari ding palakasin. Ang Undying Battle Soul ng Ghost Dome Great Emperor ay malapit nang mag-expire, kaya kinailangan ni Yesuan na makalusot bago yun. Ang tagumpay o kabiguan ay nakasalalay sa hakbang na ito. Kung hindi, maaari lamang silang umatras muna. Gayunpaman, imposible para kay Yesuan na palayain ang 5 eksperto sa Undying Soul Realm.
Gamit ang Eye of Nature, ang interspatial rings ay dumaan patungo kay Yezuan. Kahit na ginamit na ni Yezuan ang Dark Knight Canopy at nakatago sa dilim, itinuro ng interspatial rings ang kanyang lokasyon. Ang Old Tree at Ghost Dome Great Emperor ay maaaring magpigil ng 3 tao, habang ang Sword Storm ay maaaring hamarang sa 2 tao. Gayunpaman, ang Young Lord of Poisonous Spider ay libre. Sa sandaling ito, ang Young Lord of Poisonous Spider ay umaakyat na kay Yezuan. How dare you interrupt my fun? You're courting death. Iniunat ng batang Lord of Poisonous Spider ang 8 paa ng gagamba mula sa kanyang likod at sinaksak patungo kay Yezuan. Paano kung nasa Undying Soul Realm ka? Ngumuso si Yezuan at pamunit sa kalawakan upang makarating sa kabilang panig. Kung noon pa man, hindi siya maglalakas loob na labanan ang Young Lord of Poisonous Spider ng direkta. Gayunpaman, sa triple amplification ng Killing Fist, maaari siyang lumaban. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Void Flame Sword Wave. Ang kapangyarihan ng hakbang na ito ay hindi mas mahina kaysa sa isang pag-atake mula sa isang pinakamataas na ika-9 na yugto ng eksperto sa Undying Soul Realm. Ang pag-atake na ito ay sapat na para mapinsala ng husto ang sinumang eksperto sa Undying Soul Realm na ika-9 na yugto. Kahit natamaan ang isang eksperto sa Undying Soul Realm, masasaktan sila. Alam na ng Young Lord of Poisonous Spider na si Yezuan ay may Eye of Space. Natural, hindi siya masasaktan. Direkta niyang hinarang ang Void Flame Sword Wave gamit ang kanyang mga spider legs sa likod niya. Gayunpaman, ang figure ni Yezuan ay biglang nawala sa susunod na sandali. Utos ng Death Hunt, mata ng assassination. Mabilis na minarkahan ni Yezuan ang kalaban ni Ghost Dome Great Emperor at lumipad sa likuran niya. Ang kalaban ng Ghost Dome Great Emperor ay ang eksperto mula sa Golden Toad Sect. Noong una, pinigilan siya ng kanyang kalaban, ngunit nang makita niyang lumitaw si Yezuan, biglang kumislap ang mga mata ng Ghost Dome Great Emperor. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Nihility Flame Sword Wave. Si Yezuan ay naglunsad ng panibagong palihim na pag-atake. Sa pagkakataong ito, ang kanyang pag-atake ay 30% na mas malakas kaysa sa ginamit niya laban sa Young Lord of Poisonous Spider. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang buff mula sa Assassin's Eye. Ang ekspertong ito mula sa Golden Toad Sect ay hindi kasing lakas ng Young Lord of Poison Spider, ngunit napakalakas ng kanyang depensa. Nang hamampas ang Void Flame Sword Wave sa kanyang likod, higit sa kalahati nito ay na-neutralize ng itim na likido na tumagos mula sa balat ng eksperto. Gayunpaman, ito ay isang pampaganya lamang. Walang intensyon si Yezuan na gamitin ang Void Flame Sword Ripple para patayin siya. Ang sumunod ay ang main course. Bumaba ang Unicorn. Isang nagninangas na kuko ang bumagsak. Ang Unicorn Descent, na pinahusay ng 3 beses mula sa Slaughter Fist, ay napakalakas. Bagamat, ang ekspertong ito mula sa Golden Toad Sect ay nasa Undead Soul Realm, hindi niya mapigilan ang pag-ataking ito. Bang! Ang eksperto mula sa Golden Toad Sect ay naapakan, at ang kanyang buong katawan ay nahulog mula sa langit. Bagamat na-neutralize ng itim na likido sa kanyang balat ang halos lahat ng kapangyarihan, siya ay nasugatan pa rin ng husto. Bago pa siya makapag-react, dumating na ang ikalawang pagbaba ng Unicorn. Dagandong, bumaba ang Unicorn, at ang eksperto mula sa Golden Toad Sect ay nasugatan ng husto. Kung hindi siya bihasa sa depensa, namatay na siya. Gayunpaman, ang tunay na pagkilos ng pagpatay ay dumating sa dulo. Nang lumitaw ang unang unicorn na bumaba, mahigpit na hinawakan ng Ghost Dome Great Emperor ang kanyang Ghost Dome Great Sword at nilaslas. Combination Technique, Space-Shattering Flowing Rock Slash. Bagamat si Wei Zhenchen ay gumagamit ng Blade Storm, pagkatapos na mag-mutate ang Ghost Dome Great Emperor, silang dalawa ay itinuring na nasa isang kombinasyon na estado hanggat sila ay nasa loob ng isang tiyak na saklaw. Sa kasong ito, kahit na ginamit niya ang Ghost Dome Great Sword, magagamit pa rin niya ang Space-Shattering Flowing Rock Slash. Ang Space-Shattering Flowing Rock Slash na ito ay walang putol na konektado sa Unicorn Descent. Pagkatapos ng pangalawang Unicorn bumaba, itong Space-Shattering Flowing Rock Slash ay dama po sa eksperto mula sa Golden Toad Sect. Si Yezuan ay nasa Undead Soul Realm lamang, habang ang Ghost Dome Great Emperor ay nasa Undead Soul Realm.
Ang sky-shattering Floong Rock Slash na ito ay sapat na upang patayin ang ekspertong ito mula sa Golden Toad Sect. Gotcha! Isang malutong na tunog ang umalangaw, at ang eksperto mula sa Golden Toad Sect ay nagsimulang maging bato. Sa huli, naging estatwa ang buong katawan niya. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ang notification ng system ay tumunog, at ang layunin ng pagpatay ni Yezuan ay tumaas. Kaagad pagkatapos, nakita niya ang kaluluwa na lumulutang palabas mula sa bangkay ng eksperto sa Golden Toad Sect. Walang laman ang Flame Sword Ripple. Casual na naglasla si Yezuan gamit ang kanyang espada, pinawi ang kaluluwa ng eksperto sa Golden Toad Sect. Nadagdagan din ng malaki ang buff ng Elegy of Souls. Gayunpaman, hindi ito ang pinakamahalagang bagay, ngunit ang interspatial ring ng Golden Toad Sect na eksperto. Nang makuha ni Yezuan ang interspatial ring, nalaman niyang walang gaanong laman sa loob, kaya medyo nadismaya siya. Ang ekspertong Golden Toad Sect na ito ay nasa Undead Soul Realm. Kahit na gumamit siya ng isang malaking halaga ng langit at lupa na kayamanan, siya pa rin ang mag-condense ng Soul Seed. Ang binhi ng kaluluwa ay katumbas ng pangalawang buhay. Kahit na ang kaluluwa ay nabura, hanggat ang nakatagong binhi ng kaluluwa ay ligtas at maayos, ang binhi ng kaluluwa ay maaaring magsimulang lumaki at muling mabuhay pagkatapos na masira ang kaluluwa. Malinaw, ang ekspertong Golden Toad Sect na ito ay dapat magkaroon ng Soul Seed, kaya naman itinago niya ang kanyang mga gamit. Ngayon na siya ay pinatay ni Yezuan, ang kanyang Soul Seed ay dapat na nagsimulang lumaki. Gayunpaman, mayroon ding mabuti at masamang mga binhi ng kaluluwa. Ang bilis ng revival ng isang mabuting Soul Seed ay mabilis, habang ang isang masamang Soul Seed ay magtatagal ng mahabang panahon. Sa madaling salita, hindi ito magtatagumpay ng ganoon kabilis. Noong una, mayroong 6 na eksperto sa Undead Soul Realm, ngunit ngayon ay 5 na lang ang natitira. Tinansya ni Yezuan na hanggat nakapatay siya ng isa pang tao, maaari siyang makapasok sa Undead Soul Realm. Hindi na kailangang pumatay. Ang interspatial rings of the Sky Spider Sect na mga disipulo at elder ay sapat na. Ngunit ngayon, hindi hahayaan ng Young Lord of Poisonous Spider na magtagumpay si Yezuan. Mabilis niyang sinisingil muli si Yezuan. 8 sibat ng gagamba. Ang mga mata ng batang Lord of Poisonous Spider ay kumislap. Naguguluhan at nayayamot, ginamit niya ang pinakamalakas niyang atake. Agad, ang 8 spider legs sa likod niya ay naging 8 daloy ng liwanag at sinaksak si Yezuan. Magandang pagkakataon. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan, bahagyang tumaas ang mga sulok ng kanyang bibig. Ito ay dahil alam niyang nakalimutan ng Young Lord of Poisonous Spider na mayroon siyang Eye of Space. Eye of Space. Sa sandaling iyon, ginamit muli ni Yezuan ang Eye of Space at napunit ang isang puwang sa harap niya. Kung walang aksidente, ang 8 paa ng gagamba na ito ay tatago sa puwang sa espasyo at lalabas mula sa likuran ng Young Lord of Poisonous Spider. Posibleng magpakamatay siya. Gayunpaman, masyadong inisip ni Yezuan ang Young Lord of Poisonous Spider na ito. Nang malapit nang tumusok ang 8 paa ng gagamba sa space crack, bigla silang lumingon sa hangin at nilagpasan ang space crack para saksakin si Yezuan. What the F***? Nagulat si Yezuan. Mga spider legs pa rin ba ito? Ang mga ito ay halatang matako na ahas. Kabanata 1569. Mata ng Assassination. Ang figure ni Yezuan ay nawala sa isang iglap. Whoosh! 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 Umalangaw-ngaw ang isang serye ng mga naka-ear-piercing na tunog mula sa kinaroroonan ni Yezuan ngayon. Kung hindi umalis si Yezuan, ang kanyang ulo ay magiging salon. Sa sandaling ito, dumating si Yezuan sa likod ng Young Lord of Poisonous Spider. Hinihintay kita. Kumislap ang mga mata ng batang Panginoon ng makamandag na gagamba. Bigla siyang tumalikod at sinuntok. Ang suntok na ito ay sapat na upang patayin ang sinumang martial artist na may indestructible body, lalo pa si Yezuan, isang 5th level indestructible body realm na basura. Sa totoo lang, nagulat din ang Young Lord of Poisonous Spider sa lakas ni Yezuan. Hindi ka panipaniwala na ang isang 5th level indestructible body realm martial artist lamang ay makakalaban sa kanya at makapatay pa ng isang elder ng Golden Toad Sect. Gayunpaman, si Yezuan ay hindi isang taong dapat pabayaan. Muli niyang pinunit ang espasyo,
at ang labasan ay nasa likod pa rin ng Young Lord of Poisonous Spider. Ngunit sa pagkakataong ito, muling binago ng Young Lord of Poisonous Spider ang kanyang paraan ng pag-atake. Ang walang awa na suntok na iyon ay biglang naging palad at agad na tinakpan ng puwang. Bagamat tumama ito sa kanyang likod, pinalipad din ito si Yezuan kasama ang True Chi. Bang! Natigilan si Yezuan sa True Chi ng Young Lord of Poisonous Spider. Halos sumabog ang ulo niya. Buti na lang matigas ang bungo niya, kung hindi, mahihirapan siya. Kailangang aminin ng isang tao na may kakayahan ang Young Lord of Poisonous Spider, ngunit ano? Nang kumilos ang Young Lord of Poisonous Spider, mayroon ng dalawang figure sa tabi niya. Ang isa ay Old Tree, at ang isa ay Ghost Dome Great Emperor. Lumalaban ang Old Tree at Ghost Dome Great Emperor sa saklaw ng perception ni Yezuan. Sa isang pag-iisip lamang mula kay Yezuan, maaari silang bumalik sa nakatanim na espasyo at muling lumitaw sa anumang sulok ng saklaw ng perception. Ang batang Lord of Poisonous Spider ay halatang hindi naisip ito. Whoosh whoosh, whoosh whoosh. Dalawang tunog ng hangin ang umalangaw-ngaw. Sa pagkakataong ito, ang Young Lord of Poisonous Spider ay maaari lamang itong tanggapin ng direkta. Bang! Klang! Ginamit ng batang Lord Poison Spider ang kanyang matitibay na legs ng gagamba para harangan ang pag-atake ng Ghost Dome Great Emperor. Sa kanyang opinyon, ang Ghost Dome Great Emperor ay bahagyang mas malakas kaysa sa Old Tree. Gayunpaman, kumuha siya ng isang malakas na suntok mula sa Old Tree. Gayunpaman, hindi ito ang wakas. Nagniningas na araw lasso. Ang matandang puno ay hinayla gamit ang kanyang kaliwang kamay, at isang kadena ng apoy ang tumusok sa lalamunan ni Young Lord Poison Spider. Ang pangunahing katawan ng Old Tree ay ang Burning Heaven Seal. Ang Burning Sun Rope na ito ay kapareho ng Blade Storm ni Wei Zhenchen. Pareho silang husay, kaya pinaganda rin ito ng pista ng pagkatay. Bagamat pinataas ng pista ng pagpatay ang kapangyarihan ng Flaming Sun Lasso, alam ng matandang puno na imposibleng patayin ang batang Panginoon ng nakakalason na gagamba, na mayroong isang di masisirang kaluluwa. Gusto lang niyang bitag siya at bumili ng oras para kay Yezuan. Sa oras na ito, mabilis na umalis si Yezuan, inilagay ang mga item sa interspatial ring sa kanyang devouring space. Patayin mo siya, sigaw ng batang Lord of Poisonous Spider. Ang Old Tree at ang Ghost Dome Great Emperor ay agad na sumugod kay Yezuan. Gayunpaman, huli na. Ding! Nakalusot ang host. Isa na ngayong Undestructible Body Level 6 ang host. Ding! Nasira ang Ashes Spirit. Ang host ay isa na ngayong Undestructible Body Level 8. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Ang host ay isa na ngayong Undestructible Body Level 8. Ding! Nakalusot ang Ghost Dome Great Emperor. Ang host ay isa na ngayong Undestructible Body Level 8. Apat na notification ng system ang sunod-sunod na tumunog. Ngayon, hindi natatakot si Yezuan sa Young Lord of Poisonous Spider at sa iba pang mga tao. Patayin! Bahagyang pumulupot ang mga labi ni Yezuan. Nakapasok na siya sa Undestructible Body Level 6, at sa 3.5 beses na pagtaas ng killing power, sapat na ito para labanan ang isang eksperto sa Undestructible Soul Realm. Sa kasalukuyan, ang Undestructible Soul Realm ay may natitira pang 3 segundo, ngunit ito ay sapat na. Dahil nakalusot din si Wei Zhenchen sa Undestructible Body Level 8, ang kapangyarihan ng Myriad Returning Swords ay agad na tumaas ng ilang beses. Wala pang 2 segundo, ang dalawang eksperto sa Undestructible Soul Realm na pinipigilan ni Wei Zhenchen ay natangay ng Zhenchen Swords. May daan-daang madugong butas sa buong katawan nila, at 12 ng butas sa ulo nila. Namatay sila kaagad. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ang layunin ng pagpatay ni Yezuan ay muling tumaas. Nang mabilis niyang laslas ang 2 laslas para burahin ang kaluluwa ng 2 tao, may narinig siyang mahinang tunog sa di-kalayuan. Lumingon siya at nalaman na ang lumang puno at ang Ghost Dome Great Emperor ay nalipad. Anong nangyayari? Ang Old Tree at ang Ghost Dome Great Emperor, na nakalusot sa Undestructible Body Level 8, ay biglang hindi natalo ang Young Lord of Poisonous Spider. Tumingin si Yezuan at nalaman na ang Young Lord of Poisonous Spider ay may hawak na Faith Crystal sa kanyang kamay.
Ito pala ay ginamit niya ang kapangyarihan ng pananampalataya. Gayunpaman, bago pa makapag-react si Yesuan, isang multo ng isang higanteng gagamba ang lumitaw sa likod ng Young Lord of Poisonous Spider. Ito ay isang puting gagamba, na katulad ng Whitebone Monarch Spider na nakita ni Yesuan noon. Nang lumitaw ang multo ng gagamba, ang dalawa pang eksperto sa Indestructible Soul Realm ay hindi napigil ang sabihin, sect leader. Ang dalawang taong ito, isa sa kanila ay mula sa Thousand-Legged Sect, at ang isa ay mula sa Snake Shadow Palace. Gayunpaman, ang sect leader na kanilang binanggit ay hindi mula sa Wind Centipede Clan o sa Snake Demon Clan, kundi sa Sky Spider ng Sky Spider Sect. Anak, anong nangyari? Sa sandaling lumitaw ang puting gagamba, agad itong nagtanong, pare, may gumawa ng eksena sa kasal ko, ninakaw ang gintong pusa, at halos katayin ang buong sekta. Kahit ako halos mamatay sa kamay nila, agad na sabi ng Young Lord of Poisonous Spider. Ngayon lang, ang aura ng lumang puno at ng Ghost Dome Great Emperor ay biglang tumaas, at tumaas ang kanilang lakas, halos patayin siya kaagad. Sa kabutihang palad, inilabas niya ang bagay na Nagel iligtas buhay na ibinigay sa kanya ng kanyang ama sa isang sandali ng desperasyon. Kung hindi, siya ay namatay. Kailangang malaman ng isang tao na siya ay nakalusot lamang sa Indestructible Soul Realm at hindi nagkaroon ng oras upang i-condense ang isang soul seed. Si Yesuan ay may paraan upang sirain ang mga kaluluwa. Kung siya ay papatayin, siya ay natatakot na siya ay mamatay. How dare they? Ang mga mata ng Sky Spider Phantom ay kumikislap, at ang tingin nito ay nahulog kay Yesuan at sa iba pa. Tumingin si Yesuan sa kanya. Alam na hindi niya mapapatay ang Young Lord of Poisonous Spider sa pagkakataong ito. Gayunpaman, natapos na ang kanyang misyon, at nakapasok na siya sa susunod na kaharian. Ang paglalakbay na ito ay hindi walang kabuluhan. Sa makatuwid, gumawa siya ng isang desisyon, umalis ka na. Bago matapos magsalita ang Sky Spider, direktang pumasok si Yesuan sa isang void door na nabasag, kasama ang iba pang 3 tao mula sa Old Tree. Swoosh! Nagsara ang void door, naiwan ang isang grupo ng mga taong nagulat. Sa pagkakataong ito, ang sangay ng Sky Spider Sect ay dumanas ng malaking kawalan. Hindi lamang 4/5 bahagi ng kanilang mga disipulo at matatanda ang namatay, ngunit ang mga eksperto na dumating upang batiin sila ay halos patay din, kabilang ang Golden Toad Sect, ang Thulwism Society, at ang Sky Spider Sect's Head Elders. Damn it, nakatakas talaga sila. Ang batang Panginoon ng makamandag na gagamba ay hindi napigil ang magmura. Ang mga eksperto ng sangay ng Sky Spider Sect ay hindi inilipat mula sa sekta, ngunit personal niyang sinanay. Ngayon na sila ay patay na, ang kanyang mga taon ng pagsusumikap ay magiging walang kabuluhan. Higit sa lahat, gusto niyang gamitin ang Golden Cat Bloodline para i-activate ang Golden Spider Bloodline, pero ngayon, walang kabuluhan ang lahat. My Phantom can only save your life. Hindi ko sila mapipigilan kung gusto nilang umalis. Gayunpaman, magpapadala ako kaagad ng mag-iimbestiga sa usapin ngayon. Ang lakas ng mga taong iyon ay hindi mo kayang labanan. Kabanata 1570. Bagamat ayaw niya, alam ng Young Lord Poisonous Spider na hindi niya kayang talunin ang kabilang partido, kaya tahimik lang siyang pumayag. Sa oras na ito, dumaan na si Yesuan sa Void Gate at nakarating sa harap ng teleportation array. Pagkatapos ay nag-teleport siya, nabasag ang kawalan, at sa wakas ay bumalik kina Suchin, Suyu, at ang iba pa. Si Suchin, Suyu, at ang iba pa ay napakasaya nang makitang bumalik si Yesuan. Gayunpaman, ang mga mukha ni Suchin at Suyu ay puno ng pagkabigla. Si Suchin ang pinakanagulat. Noong una nilang nakilala si Yesuan ay nasa Undying Flesh Body Realm 3. Nang iligtas niya si Suyu, nakapasok si Yesuan sa Undying Flesh Body Realm 5. Ngayong bumalik siya, talagang nakapasok siya sa Undying Flesh Body Realm 6, tulad niya. Sa ganoong kaikling panahon, sunod-sunod na talaga siya. Tao pa ba siya? Gayunpaman, ang pinaka nakakagulat na bagay ay ang talagang iniligtas ni Yesuan si Suyu at lumabas na hindi nasaktan. Kayong mga lalaki, bilasan niyo akong sundan. Kung hindi, tatataken ng Sky Spider Sect ang lahat ng teleportation arrays. Hindi ganoon kadaling umalis kung ganoon. Direktang sabi ni Yesuan.
Dahil alam na ng Sky Spider Sect ang tungkol sa dibisyon, tiyak na magpapadala sila ng mas makapangyarihang mga eksperto. Si Yezuan ay hindi natakot dito, ngunit siya ay natatakot na ang teleportation array ay masisira. Kung nangyari iyon, kailangan niyang tumakbo kung gusto niyang umalis sa Hundred Beasts territory. Oo, aking Panginoon. Tumango si Su Qin at direktang dumaan sa Void Gate. Pagkatapos ng ilang pagliko at pagliko, bumalik si Yezuan sa paligid ng dibisyon ng Sky Spider Sect. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, gusto niyang umikot dito. Si Su Qin at ang iba pa ay napakabagal. Sa kabutihang palad, nasa Undying Fleshly Body Realm 8 na si Wei Zhenchen, kaya hindi naging mabagal ang kanyang bilis. Bilang karagdagan, naghiwalay din ang Old Tree at Ghost Dome Great Emperor. Kung makakita sila ng mga humahabol, maaaring mabilis na masira ni Yezuan ang kawalan at umalis. Mayroong teleportation array sa hilagang silangan ng dibisyon ng Sky Spider Sect, na maaaring makatipid ng maraming oras. Ang destinasyon ni Yezuan sa pagkakataong ito ay naroon. Umaasa lang siya na hindi nawasak ang teleportation array. Kung hindi, ito ay isang trahedya. Bagamat kaya niyang ayusin ang teleportation array, hindi ganoon kadali para sa Sky Spider Sect na magpadala ng mga eksperto para ayusin ito. Dahil sa bilis ni Yezuan, ang Young Lord of Poisonous Spider ay malamang na hindi sila maabutin ng ganoon kabilis, kaya hindi dapat maging problema ang teleportation. Gayunpaman, si Yezuan ay masyadong walang muwang. Ang hindi niya alam ay mayroong transmission array sa branch ng Sky Spider Sect. Pagkatapos matanggap ang utos mula sa Sky Spider Sect, ang mga eksperto ng sekta ay direktang bababa dito. Pinamunuan ni Yezuan si Su Qin at ang iba pa nang wala pang kalahating oras bago sila naabutan ng mga eksperto ng Sky Spider Sect. Isang Undying Soul Realm unang antas. Napataas ang isang kilay ni Yezuan nang maramdaman niya ang aura na ito. Isang Undying Soul Realm Cultivator lamang ang nang-ahas na habulin siya, niligawan si kamatayan. Swish! Bang! Nang malapit nang ipatawag ni Yezuan ang Ghost Dome Great Emperor at Old Tree, ang Sky Spider Sect Elder na may hindi namamatay na kaluluwa ay naglabas ng Senadorias. Sa lalong madaling panahon, isang malaking bilang ng mga eksperto ang darating. Hindi pa nagtagal ay minasacre ang sangay ng Sky Spider Sect. Ang Unicorn's Descent ni Yezuan, Ghost Dome Great Emperor Sky Shattering Meteor Slash, at Wei Zhenchen's Blade Storm ay nasa cooldown. Kahit na ang Undying Battle Soul, Flaming Sun Lasso, at Death's Edge ay hindi magagamit. Sa makatuwid, pinag-iisipan pa ni Yezuan kung lalaban o hindi. Kalimutan mo na lang, ang cooldown ng Unicorn's Descent at Sky Shattering Meteor Slash ay higit sa 70%. Kung papatayin ko ang taong ito, baka maabot ko ang 100%. Sa huli, ginawa ni Yezuan ang kanyang desisyon. Patayin. Kaagad, ipinatawag niya si Old Shu at Ghost Dome Great Emperor at inutusan silang patayin ang kanilang daan. Narinig lang ng taong ito ang lakas ni Yezuan, kaya natural na ayaw niyang harapin silang mag-isa at mabilis na umatras. Gayunpaman, paano siya magiging mas mabilis kaysa sa Old Tree? Wala pang 2 segundo, ang taong ito ay nahuli ng Old Tree at pinigilan. Pagkatapos, naabutan din ni Ghost Dome Great Emperor at Wei Zhenchen. Sa pagtutulungan nilang tatlo, itong Sky Spider Sect Elder na may Undying Soul Realm ay direktang pinatay. Pagkatapos, binura ni Yezuan ang kanyang kaluluwa. Bagamat hindi alam ni Yezuan kung ang taong ito ay may binhi ng kaluluwa, tamad siyang magmalasakit. Direkta niyang kinuha ang Universe Ring ng kabilang partido at nilamon ang mga gamit sa loob. Kaunti na lang at magagamit ko na ang Unicorn's Descent and Sky Shattering Meteor Slash. Medyo nadismaya si Yezuan. Mabilis niyang sinira ang kawalan at pumunta sa ruta ng Old Tree. Pagkatapos ng lahat, ang Sky Spider Sect Elder ay naglabas ng signal bago siya namatay. Malapit nang mapaligiran ng lugar kung saan naganap ang labanan. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos dalhin ni Yezuan si Su Qin at ang iba pa sa ruta ng Old Shu, nakatagpo talaga sila ng isa pang tao na nasa unang yugto ng Undying Soul Realm. Isa lang itong regalo kay Yezuan. Ngunit sa pagkakataong ito, nang gamitin ni Yezuan ang kanyang Eye of Revelation, nakita niya na ang kabilang partido ay may hawak na parang compass. Patayin mo siya.
Muling ipinatawag ni Yezuan ang Old Tree Trio. Sa loob ng ilang round, namatay ang Sky Spider Sect Elder sa kamay ni Yezuan. Sa oras na ito, natuklasan ni Yezuan na may katulad na compass sa mga samsam ng War Ring. Parang nag-iwan ng marka sa katawan ng Young Lord Poison Spider. Siguradong sinusubaybayan nila ako. Biglang nag-react si Suyu. Nang marinig ito, hindi naiwasang imulat ng matandang puno ang kanyang mga mata. Bakit hindi mo sinabi kanina? Buti na lang at maaga nilang natuklasan. Kung hindi, magkakaproblema sila kung may dumating na eksperto. I'm sorry, Senyor, nakalimutan ko. Si Suyu, na natatakpan ng gininto ang buhok, ay ibinaba ang kanyang ulo at sinabing nahihiya. Nang makita siyang ganito, naisip ni Yezuan si Luoluo. Pagkatapos mag-transform ni Luoluo, mayroon din siyang gininto ang buhok, malambot na tenga, at ulo. I don't think we can erase this mark, but it doesn't matter. I have the Void Gate anyway. They can't catch up no matter what. This may be a benefit for me. Bahagyang kumulubot ang mga sulok ng bibig ni Yezuan. Kung mayroon siyang markang ito, maaari niyang dahan daw ang anihin itong Sky Spider Sect Elders na nagkusa na lumapit sa kanya. Hindi ba maganda iyon? Sa sandaling ito, tapos na ang mga cooldown ng Unicorn's Descent at Sky Shattering Meteor Slash, kaya hindi na kailangang mag-alala pa si Yezuan. Ituloy natin. Sigaw ni Yezuan at binuksan ang dalawang Void Gates. Pagkatapos, magkahiwalay na pumasok ang Old Tree at Ghost Dome Great Emperor. Para naman kay Wei Zhenchen, lumawak muli ang kanyang katawan. Pagkatapos ay inilagay niya si Su Qin at ang iba pa sa kanyang tiyan at nagpatuloy kay Yezuan. Si Suyu ay may markang iniwan ng Young Lord Poison Spider sa kanyang katawan. Dahil ang Young Lord Poison Spider ay nasa Undying Soul Realm, hindi mabura ni Yezuan ang markang ito. Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Sunod, nakatagpo ni Yezuan ang isa pang Sky Spider Sect Elder na may Undying Soul Realm. Siyempre, ang taong ito ay hinarap din niya. Pagkatapos noon, wala na silang nakasalubong na iba. Makalipas ang kalahating araw, matagumpay na nakarating si Yezuan sa teleportation array. Gayunpaman, ang naging dahilan kung bakit walang magawa si Yezuan ay mayroon ng mga tao na gumagala sa labas ng teleportation array. 3 Undying Soul Realm First Layer, at isang Undying Soul Realm Second Layer.